serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsalita tungkol sa South China Sea sa harap ng kanyang kapwa ASEAN leaders. Pangulo, nanindigang titindigan ang karapatan ng Pilipinas hinggil sa maritime jurisdiction sa nasabing teritoryo. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahalagang tindigan ng isang leader ang anumang hamon na may kinalaman sa isyu ng soberenya. Laman ito ng intervention ng punong ekutibo sa ginanap na 43rd ASEAN Summit Retreat Session na dito ay naging bahagi ng mensahe ng Pangulo ang patungkol sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, nananatili ang commitment ng Pilipinas na makamit ang mapayapang resolusyon hinggil sa South China Sea dispute base na din sa itinatakda ng international law. Pagbibigay din ng punong ekutibo, hindi habol ng Pilipinas na magkaroon ng sigalot sa harap ng nananatili pa ring issue sa nasabing teritoryo. Kaugnay nito'y inihayag ng Pangulo na ang inaasam-asam na kapayapaan sa hinaharap ay nakasalalay na sa kung paano magsasama-samang harapin at magtutulong-tulungan ang nasabing hamon. Hindi anya dapat hayaan ayon sa Pangulo ang paggamit ng dominasyon at puwersa sa gitna ng nananatili pa ring usapin sa pinagtatalo ng teritoryo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Mula sa Jakarta, Indonesia, para sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ang Pilipinas ang magiging host sa susunod na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa taong 2026. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anunsyo sa intervention ng ASEAN Summit Plenary sa 43rd ASEAN Summit and related summits na ginaganap sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa punong ehekutibo, handa ang Pilipinas na maging punong abala sa pagpupulong. Ipinangako rin ng Pangulo na palalakasin ang community building sa rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita,
tinatayang nasa 22 milyong dolyar na halaga ng investment pledges ang nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Jakarta, Indonesia. Ito ay matapos na makipagpulong sa mga negosyante sa Indonesia ang Pangulo at nangako na palalawakin nila ang kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Kabilang dito ang mga kumpanyang may kinalaman sa animal health, artificial intelligence o AI at digital connectivity at nakausap din ng punong hekutibo ang mga kinatawan ng mga kumpanyang PT Vaxindo Satwa Nusantara, PTWIR Asia TBK at Pacific Satellite Nusantara. Target ng PT Vaxindo Satwa Nusantara na makagawa ng avian influenza vaccine sa Pilipinas. Maglalagak naman ang PTWIR Asia TBK na siyang unang metaverse company sa Indonesia ng investment sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Samantala, nagbigay ang Pacific Satellite Nusantara ng mga update ukol sa Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan nito noong nakaraang taon. Ito ay may kinalaman sa satellite launching sa darating na Disyembre na may layong magpalakas ng connectivity sa Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inimbitahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumisita sa kanilang bansa sa susunod na taon bilang bahagi ng ika-75 taon na relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Ginawa ni Trudeau ang imbitasyon kay Pangulong Marcos sa naganap na Philippine-Canada bilateral meeting sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit and related summits na ginaganap sa Jakarta, Indonesia. Masaya naman ang punong ehekutibo na makausap muli si Canadian Prime Minister Trudeau at sinabing gumaganda ang relasyon ng dalawang bansa pati na ang Philippine diaspora. Aniya pa, malaki na ang nagbago sa Canada pagdating sa usaping may kaugnayan sa Asia-Pacific at Indo-Pacific regions. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 200 million pesos ipinagkaloob ng Office of the President sa Philippine Orthopedic Center. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nagbaba ng 200 million pesos na financial assistance ang Office of the President sa Philippine Orthopedic Center bilang bahagi ng hakbang ng administrasyon na gawing prioridad ang health sector ng bansa. Ayon kay POC Medical Center Chief Dr. Jose Pujalte Jr., ang financial assistance na ito ay makakatulong sa pag-sustain ng operasyon ng ospital lalo na ngayong nakakakita ng pagtaas sa kaso ng injuries sa bansa. Bukod sa pagtulong sa mga nangangailangang orthopedic patients, gagamitin rin ang pondo sa pag-modernize ng POC sa pamamagitan ng pagbili ng state-of-the-art hospital equipment and facilities. Ayon kay Pujalte, sa kasalukuyan kaya na mag-accommodate ng POC ng nasa 600 pasyente kada araw. Patuloy anya ang gagawin nilang pagbibigay ng accessible at dekalidad na medical care sa kanilang mga pasyente. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Undersecretary Hans Leo Cacdac bilang officer in charge ng Department of Migrant Workers o DMW.
Ang appointment na ito ni Kakdak ay makaraang mabakante ang secretary post sa DMW kasunod ng pagpanaw ni Secretary Susan Ople. Samantala, itinaga rin ni Pangulong Marcos si Jennifer Las bilang chairperson ng National Commission on Indigenous People sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Habang si Jose Lim IV naman ay itinalaga bilang Assistant Secretary ng Department of Transportation o DOTR. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pansamantalang pagbawas sa ipinapataw na taripa sa bigas, ikinukonsidera ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni J. Mark Gagala. Pinag-aaralan ngayon ng National Economic and Development Authority o NEDA na bawasan pansamantalang pinapataw na taripa sa bigas upang mapababa ang presyo nito. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisaca, makatutulong anyang naturang hakbang upang maibsan ang epekto ng pagbilis ng inflation. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis pa ang inflation nitong Agosto sa 5.3%. Bunsod na rin ang pagtaas ng presyo ng bigas at langis. Bago ngunit ang ipinatupad nitong Martes ang Executive Order No. 39 na nagtatakda naman sa price ceiling sa bigas. Nalayunin pigilan ang pagtaas ng presyo, gayon din ay habulin ang mga nananamantala rito. Ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kautusan sa gitna na rin ng ulat ay tinatago lamang ang supply ng bigas sa mga bodega para mamanipula ang presyo nito ng mga nasa likod ng kartel. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, economic relief subsidy para sa maliliit na rice retailers isinasapinal na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang opisyal ng Department of Trade and Industry para isapinal ang ipatutupad na economic relief subsidy sa maliliit na rice retailers na apektado ng EO39. Pangunahing tinalakay sa pulong kung paano mabilis na makukumpleto ang listahan ng mga kwalipikadong small rice retailers na siyang target na benepisyaryo ng ayuda. Dito ipinunto ni Secretary Gatchalian ang mahalagang may koordinasyon ng DTI sa mga grupo ng rice retailer para agad matukoy ang mga dapat na matulungan. Oras namang makumpleto na ang master list ng benepisyaryo target ng DSWD na agad i-roll out ang pamahagi ng ayuda na hindi bababa sa 15,000 pesos sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Samantala kasama rin sa pulong ng DSWD at DTI si House Committee on Agriculture Chair at Quezon Province 1st District Representative Mark Enverga, kaugnay naman ang paglalaan ng Kamara ng 2 bilyong pisong pondo bilang augmentation sa DSWD. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang kamera, pagsususpinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB laban sa programang It's Showtime, suportado ng Manila Solon. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Suportado ni Committee on Human Rights Chair at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang desisyon ng MTRCB na suspindihin ang TV show na It's Showtime ng 12 airing days. Kasabay nito, hinimok din ni Abante ang MTRCB na palakasin ang campaign versus indecency at tiyakin na ang palabas sa telebisyon ay akma sa panonood ng pamilya. Ayon sa mamabatas, ang pagsususpindi laban sa It's Showtime ay makatwiran dahil ito
ito ay malinaw na mensahe sa mga producers at artista na kadalasan ay nakakalimot na ang kanilang content ay hindi angkop sa mga batang manonood. Diin ng Manila Solon, panahon ng makialam ang gobyerno at isulong ang positive values dahil nakasanayan na ang mga kabastusan upang makuha ang atensyon ng mga audience. Dagdag ng mambabatas na ang bagong Pilipinas na inisyatiba ng Administrasyong Marcos Jr. ay dapat isulong ang tradisyonal na pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino para mabago ang lipunan bilang pundasyon ng isang dakilang bansa. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police o PNP handang makipagtulungan sa Commission on Human Rights o CHR sa investigasyon ng 2,000 kaso ng umano'y paglabag ng kapulisan sa karapatang pantao. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo ang kahandaan ng PNP na makipagtulungan sa Commission on Human Rights o CHR sa kanilang investigasyon ng halos 2,000 kaso ng paglabag sa karapatang pantao na kinasasangkutan ng mga pulis. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, siniguro ni Fajardo na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang pagkakamali ng kanilang mga tauhan. Sa katunayan niya, nakikipagtulungan din ang PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Justice at maging sa mga korte para harapin ang mga pulis sa mga reklamong inihain laban sa kanila. Matatandang sinabi ni CHR Chair Richard Palpalatok sa pagdinig ng Kamara na mayroong inilapit sa kanila na kabuang 1,966 na kaso kung saan ang mga respondent ay mga tauhan ng PNP. Kasama na niya sa 2,208 biktima sa naturang mga kaso ang mga minor de edad na nasawi kamakailan sa Navotas at Rizal Province na aksidenteng nabaril ng mga pulis. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung bakit magkaiba ang halaga na matatanggap ng driver o operator ng modern jeepney sa traditional jeepney. Sa harap ito ng gagawing pamamahagi ng pamahalaan ng fuel subsidy. Sa oras kasi na matanggap na ng LTFRB ang budget para sa fuel subsidy ng 1.3 million operators at drivers, 10,000 pesos ang matatanggap ng modern jeepneys habang 6,500 pesos naman ang para sa traditional jeepneys. Sa briefing ng laging handa, sinabi ni LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano na pinagbasehan ng LTFRB at ng Department of Transportation o DOTR ang operational cost at fuel consumption ng traditional at modern jeepneys. Ayon sa opisyal, ang modern jeepney ay gumagastos ng amortization at hindi lamang basta gasolina. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala naman ang Philippine Ports Authority o PPA sa publiko hinggil sa isang scam na gumagamit ng pangalan nito. Ayon sa reklamong natanggap ng PPA, liban sa kanilang pangalan ay ginagamit din ng naturang scam ang kanilang logo. Dahil dito ay nagpaalala ang PPA na wala silang transaksyon pagdating sa mga delivery at package na kailangang bayaran muna bago makuha sa mga pantalan na kanilang pinapangasiwaan. Kaya naman payo ng ahensya sa publiko maging mapanuri at maging maingat sa mga transaksyon na gagawin online at siguraduhin na laging lehitimo ang transaksyon ng mga ito.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Lawag tiniyak na may pansamantalang solusyon sa nasirang dike sa Metro Gabu. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Sinako adarat ana ipanpan, tidike ana perdi ti Barangay Gabo Norte dito yung syudad ti Lawag, tinagbalin a temporaryo at solusyon ti lokal a gobyerno tapno saan na maipan ti narisgo sitwasyon dagiti residente no umay manan tinapig sa atudo. Deti ti kinula ni Mayor Michael Marcos Kion bahit ti bibisita natin na sa barangay. Agarop 2,000 na sako ti darat ti madamanga ipan dagiti barangay officials kaya dagiti residente nagboluntaryo ti naso lugar kaya dagito ikat nagapoy ti City Agriculture ken Engineering Office kabayatan na kagadan ti pan nakadeliver dagiti ramit para itinaperdi a dike nagibunong pa ti LGU babang ti City Social Welfare and Development Office ti 80 a family food packs para kadagiti na apektaran a pamilya naikan pa ti galba ti talo a pamilya ana perdian ti pagtangan mani po ti Philippine Chinese Chamber may palagip ngayon latang tagarop 50 million pesos sa budget manipod ti Ilocos Norte. First District Congressional Office tapno permanente masolusyonan tinaso problema tinasao a barangay. Daytoy ni Jude Pitpitan, Manipod Radyo Pilipinas Lawag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mga PDL sa La Union aktibong nakibahagi sa Reintegration Training Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Nagbenepisyo ti 20 persons deprived of liberty when PDLs iti reintegration training program nga insayang kati Provincial Government of La Union babaan iti provincial jail. Nasurwan dagiti PDLs no kasano tagaramid iti siomay, hamburger ken dishwashing liquid soap. Tarigagi ti programa masurwan dagiti PDLs iti kababalin ang maaramat datap no makaornong da kabayatan a nakabalod da. Mabalin pay daytoy ang makaipaay iti financial a support karag iti pamilyada itiruar ti pagbaludan. Iti mensahe ni Governor Rafi Ortega David nga indanon ni Executive Assistant Eliazar Belgica na ipaganatgat ang mamati ti provincial a gobyerno iti maikadwa a gundaway. Sigon pa iti provincial a gobyerno tinasa a programa kat pamaneknek nga dati maragpat no patorayan ti asi ken dedikasyon. Manipod RP Agoo dayto ni Glenda Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR itinuro sa mga kawani ng LGU Silago, Southern Leyte. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Aljon Malot mula sa Sogod. Malampusong nagpahigayon ng lokal nga panggamhanan sa Silago, Southern Leyte og mass demonstration kalabot sa hands-only cardiopulmonary resuscitation kun CPR. Gipangunahan ang maong kalihukan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO
ug Human Resource Management Office kun HRMO, katambayayong ang Philippine Red Cross kun PRC Southern Leyte Chapter. Nasayran sa MDRRMO Silago nga nagunang tumong sa mass demonstration ng pagpataas sa level sa kahibawo sa matag empleyado sa LGU kalabot sa CPR nga mahinungdanon sa pagluwas ug kinabuhi. Dugang pa nga lakip kini sa mga lakang upaning kamot aron mapaligo ng tinguha sa LGU nga dunay first responders sa matag balay og trabahoan panahon sa emerhensiya. Nunot niini, nagpasalamat ang LGU Silago sa PRC Southern Leyte kinsang nitudlo sa mass demonstration. Ingon man sa tanang empleyado nga nisalmot sa maong kalihukan nga usa sa nakahanay nga aktibidad sa ika-123 nga Civil Service Month. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod, kini si Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa Mindanao. Local Price Coordinating Council nagsagawa ng dialogo sa mga rice retailers sa Cagayan de Oro para sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nagpahigayon og consultation ug information dissemination ang Local Price Coordinating Council kauban ng Department of Agriculture Regional Office 10, Department of Trade and Industry ug ang LGU aron ma-educate ang mga rice retailer kalabot sa Executive Order No. 39 ni Presidente Marcos Jr. para sa price ceiling sa ordinary rice nga 41 pesos ang kilo ug sa well-milled rice nga 45 pesos ang kilo. Ang ordinary ug well-milled rice baong alang sa general consumption samtang ang special nga klase sa bugas maong gitawag nga aromatic rice. Wala giapil sa price ceiling ang special rice o premium rice nga nasa kapin sa 50 pesos ngadto sa 60 pesos matag kilo niini. Aron masiguro nga gituman sa mga rice retailer ang Executive Order No. 39, ang Local Price Coordinating Council magpahigayon sa spot inspection sa kamerkaduhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Iligan. Kadiwa Center sa Iligan City muling binuksan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Giabrihan na usab ang kadiwa ni Ani at Kita Center sa Purok 1 Merila Slaughterhouse Compound, Ubaldolaya, Iligan City ni adtong Agosto 23, 2023 human gipaubos sa renovation. Tumong niini nga matabangan og suportahan ng mga asosasyon, kooperatiba, mag-uuma ug gagmay nga mga tag-iya sa negosyo pinaagi sa direktang pagbaligya sa kalidad ug lain-laing mga produkto o farm to consumer kalabot sa food supply chain. Sakop kini sa Iligan Development Goals o IDG2 aron mapalig-on ang sektor sa agrikultura ug pagpalambo sa merkado sa dakbayan. Gipangunahon kini sa lokal nga kagamhanan sa Iligan pinaagi sa City Agriculturist Office sa pakigtambayayong sa Agri Products Consolidators Farmers Association o APCOFAS. Kahinumduman nga ang lokal nga kagamhanan sa Iligan misalmot sa dungan nga paglusad sa kadiwa niadtong Hulyo 17 hangtod Hulyo 19, 2023 sa City Hall Palao, Iligan City. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Tinatayang aabot sa 25,000 rice retailers sa Metro Manila lamang ang sinusuri para sa potensyal na 15,000 pesos immediate monetary assistance kasunod ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa laging handa public briefing sa Malacanang, sinabi ni DTI Assistant Secretary Agaton Uvero na pag-uusapan sa interagency meeting ang 15,000 pesos financial aid sa bawat rice retailers na apektado ng price ceiling sa bigas. Nagpahiwatig si Uvero na pinadadali ang pagkilos sa pamimigay ng monetary assistance at ani ay target ng pamahalaan ang distribusyon ngayong katapusan ng linggo. Sinabi pa ni Uvero na inaasahan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na kumpletuhin ang validation ng listahan ng mga retailer upang tiyakin na lehitimo silang makatatanggap at tunay ngang nakaranas sila ng kalugian sa mga nakaraang araw. Ang validation ng DSWD ay sa pakikipag-ugnayan din sa DTI, Department of Agriculture o DA at mga local government units o LGUs. Mayroon ang proseso ng pagbeberipika ang DSWD katulad ng sa mga kasalukuyang subsidy programs ani Uvero. Prioridad na mga retailer ang nasa mga public market at mga nakarehistro sa LGU. Kasalukuyan pang nangangalap ng impormasyon ng DTI Bureau of Small Business Division upang isama ang mga micro-retailer na hindi nakarehistro sa mga LGU. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagdala ang Bureau of Customs o BOC Port of Subic ng 5.3 billion pesos na total revenue sa buwan ng Agosto, ang pinakamataas na monthly collection simula noong Enero ngayong taon. Ayon kay District Collector Siriaco Ugay, 11.3% mas mataas ang August collection kumpara sa revenue sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Itinuturong dahilan ng tumaas na revenue ani Ugay ang mas magandang valuation at pinaigting na collection efforts. Pinuri ni Ugay ang mga empleyado ng BOC Port of Subic sa kanilang dedikasyon sa pagserbisyo na siyang nagtulak sa pagkamit ng tagumpay na ito. Nagpasalamat din ito sa kanilang partners at stakeholders na nagbigay kontribusyon sa mahusay na performance ng port. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang economic strategy nito upang palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa Southeast Asian nations kasama na ang Pilipinas sa darating na taong 2040. Ipinresinta ni Albanese ang ulat sa Jakarta, Indonesia sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings. Nakasaad sa naturang ulat ang mga kinakailangang gawin upang maisakatuparan ang commercial potential sa pagitan ng Australia at Southeast Asia. Kasama rito ang pagtataas ng kamalayan, pagtatanggal ng mga hadlang at pag-aangat ng kakayahan o kakayanan, gayon din ang pagpapalalim ng pamumuhunan. Sa isang pulong balitaan sa Australian Embassy sa Maynila bago ilunsad ang report, sinabi ni Australian Embassy in the Philippines Deputy Head of Mission Moya Colette na hindi lumawig ang share ng Southeast Asia sa Australia total trade sa huling 20 taon. Ani Colette, 3.4% lamang ng kabuuang pamumuhunan ng Australia sa ibang mga bansa ang napupunta sa rehiyon. Upang mapalago ang kalakalan at pamumuhunan ng Australia sa Southeast Asia, tututukan ng economic strategy nito sa rehiyon ang 10 prioridad na mga sektor tulad ng agrikultura at pagkain, mga mapagkukunang yaman o resources, green energy transition, infrastruktura, edukasyon at kasanayan, visitor economy, healthcare, digital economy, professional at financial services, gayon din ang creative industries. Lahat ng 10 sektor na ito, ani Colette, ay maaaring gawin sa Pilipinas at dapat lamang paghusayin ng bansa ang kalakalan at pamumuhunan sa Australia kasabay ng paglunsad ng estratehiya. Sa pamamagitan ng economic strategy, tinatayang tataas ang gross domestic product o GDP ng rehiyon sa 383% sa pagitan ng taong 2022
hanggang 2040 mula 3.6 trillion US dollars hanggang 13.86 trillion US dollars. Inaasahan naman ng Indonesia na magiging pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon. Susundan ito ng mga bansang Thailand at Vietnam. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Nabigay na ng Philippine Olympic Committee o POC ang 12 pangalan ng mga miyembro ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Asian Games sa China. 7 sa nasabing bilang ay naglaro sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Ito ay kinabibilangan ni Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, Kiefer Ravena, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, CJ Perez at RR Pogoy. Kasama rin sa roster sina Brandon Rosser, Justin Brownlee, Ange Kwame, Chris Newsome at Calvin Oftana. Sinabi ni POC President Abraham Tolentino na ang listahan na isinumite nila noong Hulyo ay pinal na. Nakalista rin na isinumitin nila bilang head coach si Chot Reyes habang assistant coach naman si Tim Cone. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na nakapasok sa second round ng singles competition sa W100 Tokyo sa Japan si Filipino qualifier Alex Ayala, subalit may pag-asa pa siya sa doubles competition kung saang maglalaro siya sa quarterfinals. Natalo ang 18 anyos na si Ayala kay Australian number 5 seed Kimberly Birrell 6-4, 6-7 at 2-6. Nakakalabanin naman si German second seed at 2022 Wimbledon quarter finalist na si Joel Niemeyer. Nagsimula ang debut ni Ayala sa W100 Tokyo bilang number 1 seed sa qualifying kung saan tinalo niya si Kanako Morisaki ng Japan at 9th seeded Anastasia Kolikova ng Finland. Sa main opener, dinaig ni Ayala ang kanyang doubles partner na si 386th ranked Japanese wildcard Natsumi Kawaguchi. Samantala, pagkatapos ng kanilang tagumpay laban sa dalawang Thai na sina Luxika Kumkum at Piangtarn Pulpuech 6-4, 7-6 sa first round, makakatapat naman ni Ayala at Kawaguchi ang third seeds na sina Natela Zalamidze ng Georgia at Sofia Lansere ng Russia sa quarters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng College of St. Benilde ang kanilang ikatlong sunod na panalo laban sa Mapua University sa 2023 V-League Women's Collegiate Challenge na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Gumawa ng 7 sunod na puntos ang Lady Blazers sa third set, 23-13, sa pangunguna nina Samantha Nolasco at Clydel Catarig para tapusin ang laban sa score na 25-16, 25-22 at 25-20.
Dahil sa panalo na natiling malapit ang kanilang kartada sa dalawang koponan na may malinis na record na 5-0, ang Far Eastern University at University of the East. Ang Lady Tamaraws at Lady Warriors ay kapwang pasok na sa semifinals. Sumandigan ang back-to-back NCAA champions sa kanilang blocks kung saang nagtapos sila na may 15. 5 mula kay Nolasco at 5 rin galing kay Gail Pascual na kumamada ng kabuang 14 na puntos. Nakagawa naman ng 10 puntos si Roxy De La Cruz habang nakalikom ng 9 na puntos si Raisa Ricablanca para sa Mapua. Sa isa pang laban, pinakita ni Mary Rose Dapol ng University of Perpetual Help System Delta kung bakit siya naging most valuable player kung saan pinangunahan niya ang Lady Altas na gibain ang Enderan Colleges 25-27, 25-14, 25-22 at 25-19. Nakagawa ng 26 na puntos si Dapol para patibayin ang kapit ng Altas sa 4th place na may 3 panalo at 2 talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. O ito ha, kung may isang artista daw na gusto makatrabaho ng kapuso actress na si Bea Alonzo sa susunod niyang project, yan ay walang iba kundi si Dolly De Leon. Yan ang revelasyon ng dalaga sa recent YouTube vlog niya na may titulong Tipsy Q&A #AskBea Late Night Edition, kung saan sinagot niya ang ilan sa mga maiintrigang tanong ng mga netizen. Isa sa mga question na ibinato sa fiancé ni Dominic Roque ng isa niyang supporter ay, sinong artista ang gusto mong makasama sa isang pelikula? Agad niya itong sinagot, quote and quote, I bump into Dolly De Leon. So, dapat magkikita kami sa after party. Nag-usap kami na we should work together. And sabi pa ng award-winning Kapuso star, but sabi niya sa akin, kung magtatrabaho tayo together, dapat hindi tayo mag-ina, hindi tayo magkapatid. Gusto namin parang thriller or psycho-thriller. And wish ng actress na sana'y mabigyan na sila agad ng chance ni Dolly na makagawa ng pelikula together kung saan mapapalaban talaga sila ng matinding aktingan. And handa na rin ang Kapuso actress na mag-experiment at sumabak sa mga kakaibang role at out-of-the-box characters para mas maipakita pa niya ang kanyang versatility bilang actor. And nabanggit pa niya sa nasabing vlog ang 2015 movie na Carol na kwento tungkol sa dalawang babaeng nagkainlaban noong 1950s. And samantala, isa pa sa mga naitanong kay Bea ay kung totoong seatmate sila ng K-pop idol na si B.I. sa naganap na Vogue Philippines Anniversary Gala kamakailan sa Shangri-La The Fort sa Taguig City. And tugon ni Bea, quote and quote, yes, I was. Sabi ko, are you here for work?
And yes, I'll be shooting something. And pagkukwento pa niya, katabi ko siya, tinitigan ko siya, sabi ko, ang ganda ng balat nito. As in, wala siyang pores. Magkabalat sila ni Yuna na isang Korean superstar. Nung kasama ko si Yuna sa Macau, and gusto kong tanungin, what's your skincare routine? And nauna rito, inggit na inggit daw si Dominic na makita ang litratong ipinadala ng kaniyang fiancé. And speaking of Bea pa rin, ibinandera kasi ng Kapuso actress sa bago niyang vlog ang pagkikita at pagpapaka-fangirl niya sa social media. O pagpapaka-fangirl niya sa social media superstar na si Bretman Rock. Hindi na pigilan ni Bea ang sarili na ipakita ang pagiging superfan nang makaharap niya up close and personal ang super favorite niyang Pinoy SOCMED influencer at internet star. Nangyari rin ang pagkikita ni Bea at Bretman sa ginanap na Vogue Philippines Anniversary Gala. And ito rin yung viral na ngayong bathroom selfie na kasama sina Ann Curtis, Nadine Lustre, internet sensation Brian Boy, Liza Soberano, Pia Wurtzbach at K-pop idol na si B.I. na dating member ng grupong Icon. And samantala, hanggang ngayon ay iniintriga pa rin ng mga netizens ang dating sexy star na si Ellen Adarna tungkol sa issue ng pagpaparetoke. May mga naniniwala pa rin kasi na retokada daw ang wife ni Derek Ramsey, partikular na ang kanyang ilong na super tangos at halos perfect ang shape. Bukod pa sa pagpapalaki niya noon ng dibdib. Kaya naman sa Ask Me a Question session sa kanyang Instagram stories, diretsahang sinagot ni Ellen ang ilan sa mga controversial questions ng kanyang mga followers na kagaya nito, quote and quote, I saw some vid kasi sa YouTube, nag-nose botox ka pala, akala ko natural ang nose mo. Sa kanyang video, ipinagdiinan ng actress na never siyang sumailalim sa kahit anong surgery o medical procedure para iparitoke ang kanyang ilong. Pero inamin niya na nagpabotox siya noon. And paglilinaw ni Ellen, quote and unquote, yes, I had my nose botox before when I was still active in showbiz. Ito'y para na rin daw sa trabaho niya bilang artista dahil may mga eksenang kailangan niyang umiiyak at dahil sa botox ay nababawasan daw ang paglaki ng butas ng kanyang ilong. And quote dyan sinabi ni Ellen habang minumuestra ang paglaki at pagliit ng butas ng ilong, what nose botox does to nose, it doesn't make your nose flare like this. And paliwanag pa ni Ellen, and when I was still active, of course, you're in front of the camera. It's for the close-ups when you cry. So that's the reason why I had it done. After this, hindi na raw niya inulit ang pagpapa-nose botox. I swear on Elias life that my nose has never been under the knife. No cuts whatsoever. That is my natural nose. And explica pa ni Ellen, habang ibinabalandra ang ilong sa harap ng camera, hindi naman daw permanente ang epekto ng nose botox sa isang taong nagpa-serbisyo neto. And panghuling say niya this is my natural nose. Botox is not permanent and I haven't done it in a long time. So my nose is back to it can flare again. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po
ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.